sa panahon ng kalungkutan at ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. We're talking about in our storms, Jesus comes to us. Hindi ibig sabihin na pag meron kang problema, iiwanan ka, siya mismo ang lumalapit sa atin. In Mark 6:45 to verse number 51, okay? Mark 6:45 to verse number 51. Basahin natin ang sabay-sabay on your King James Bible. Okay? And straightway, he constrained his disciples to get into the ship, to go to the other side of, before unto Bethsaida, which sent away the people. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. And when evening was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land, and he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out, for they all saw him, and were troubled. Immediately he talked with them, and said unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And when he went up into the ship, the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. I want you to see, okay, do sa verse 48, and he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. Father, maraming salamat na sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, sa hirap, sa taas ng bilihin, sa uncertainties na idinudulot po ng patuloy na digmaan dun po sa Middle East at maging po yung kaguluhang nakikita namin sa Senado, wala kaming pwedeng puntahan kundi kayo. Hinihingi namin na turuan mo kami na hindi kami lalapit dahil meron kaming makukuha sa iyo. Kung di lalapit kami, kasi we want you. Ikaw lang. At katulad po ng kasaysayang ito, nakita namin, Panginoon, na nung ikaw ay pumunta roon, pumayapa ang lahat. At ang mga tao na naapektuhan ng malakas na hangin ay namangha at nagulat sapagkat ikaw ang talagang siyang kailangan namin. Salamat po. In Christ name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. We all have that experience, mga minamahal, that we're doing the right thing, pero lalong humihirap ang ating buhay. Imagine, the Lord after John the Baptist was beheaded, sabi ko nga sa inyo, okay? Nagkaroon ng tinatawag na pangamba ang Panginoon at siya'y nalumbay sapagkat pinsan niya yun. Pangalawa, siya yung forerunner. So sabi niya, pumunta tayo doon at ako'y magpapahinga. At habang siya naroon, nagkaroon ng marami mga disipulo at mga taong nagpunta. At ito na yung tinatawag na break of bread na pinakain niya. Yung 5,000 lalaki, hindi pa kasama yung babae. At nung pagkatapos doon, sabi niya, pumaroon kayo. Pumunta kayo sa Bethsaida, okay? Sa kabila. At siya'y sumunod. So ito yung mga mananampalataya, pagod sila sapagkat nakita nila yung pagkapukot ng ulo ni John the Baptist at pagkatapos nagpakain sila ng maraming mga tao. Okay? At inutusan sila ng Panginoon na pumunta sa kabilang lugar. Imagine they obeyed God. They tried to do what is right. Pero instead of peace, nakita lang sarili nila in the midst of the storm. You see? Ito rin ho yan. Okay? Gusto kong maintindihan nyo, nasa sentrong kalooban sila ng Diyos. Pero may malakas na hangin, nahirapan silang sumulong. Hindi sila nagkaroon ng problema at ng storm dahil disobedient sila. No. Nandun sila kasi sumusunod sila. Minsan, ganun din tayo mga kapatid. Okay? We followed God, nag-soul winning ka, nagbalik ka ng tithes mo, sumunog ka sa magulang mo, nagsipag ka, yung ministry mo, inayos mo. And yet, life gets harder. May pain, may fear, may discouragement, at andun yung exhaustion. Okay? Sinasabi mo, sumusunod naman ako sa Diyos.
Nagsisikap ako, nagtatrabaho ako. Pero bakit parang hindi ako umaabante? Bakit ngayon parang ramdam natin ang bigat ng buhay? Imagine, patuloy na tumataas ang presyo ng krudo. Di ba? Oh. Tumataas ang pamasahe at bilihin. Ngayon, yung 25 kilos na bigas, naku po, ang mahal na. Okay? Parang kahit anong kayod, kahit anong hirap, kahit anong sipag, kulang pa rin. Kahit anong tipid, hinahabol pa rin tayo ng bayarin. Ganito rin po mga kapatid ng mga disipulo. Sumunod sila, pero napunta sila sa malakas, naghahangin at sa gitna roon. At sila'y naggagao, they were rowing hard, but they were getting nowhere. Okay? Na parang kahit anong sagwan mo, hindi sila umaabante. Pagod na, hindi umuusad. But there is a good news. Habang nahihirapan sila, habang they were rowing hard and they were going nowhere, the Lord was watching them, then He came to them. Siya yung pumunta roon. Naglakad. Hindi sila nakalimutan ng Panginoon. Nakita niya sila. At pinuntahan niya sila. Gusto ko rin maintindihan niyo mga kapatid. Hindi ho masusolusyonan ang problema natin kasi nanira tayo sa iba, nainggit tayo sa iba, nainis tayo sa iba. No. Papansinin tayo ng Diyos kasi kahit na nahihirapan tayo, ginagawa pa rin natin yung tama. In our storm, in our fear, in our exhaustion, Jesus comes to us. Ang tanong ko lang, may dahilan ba ang Diyos para lapitan ka? If we have developed a complaining attitude, a criticizing attitude, okay? An attitude that is not right, why would God bless us? Tama? Hindi mo man pinlano kung nasan ka ngayon, trabaho, finances sa buhay, but you've been pushed by situations you could not control. At alam mo by this time, at akala mo, nakausad ka na. Pero ang goal mo na lang ngayon, makasurvive. You see? Meron ka ng dreams na sinet aside. Kanina, kausap ako, sabi ko, what is happening to you? Ito po, may tumawag sa akin na meron daw nangyari sa iyo. I'm sorry, Pastor. I mismanaged. How much? Around 400,000. Kausapin mo na yung tao. Kasi months na pala yan. And I would like to tell you, Pastor, na my goal will not be fulfilled kasi hindi ko na-meet yung dapat kong ma-meet. Well, life is like that. Perhaps tinuturuan ka ng Diyos. Baka na-distract ka. Dati kasama kita sa ministry. Dati kasama kitang nagsaserve. Dati kasama kitang may ginagawa. Ngayon hindi kita makita. Perhaps I want you to see the Lord is calling your attention. I'm sorry, Pastor, for failing you. No. You did not fail me. You failed yourself. And you failed God. Okay? Sabi niya, hindi pa po alam to ng tatay ko. I know. Nanay ko lang po nakakalam. At saka ako. Okay? At may nagsabi lang sa akin kagabi. Okay? Kanya ba umiiwas ka sa akin? Naiiya po kasi ako. No. Mas kailangan nating umiyak pareho. Mas kailangan nating lumapit sa Diyos pareho. Hindi mo na iniisip minsan ang progress mo. Hindi mo na iniisip yung goal mo. Ang iniisip mo na lang ngayon, kakayanin ko ba ito? Kakayanin ko ba? Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang sitwasyon mo sa family, sa health, everything. Ang sabi ng Mark 6:48, and when he saw them toiling in rowing, he saw them toiling.
Nakita niya sila na napapagod kasi sumusunod. At ang hangin ay laban sa kanila. Sinasalungat sila ng hangin. He cometh unto them. Naparoon siya sa kanila. Lumakad sa ibabaw ng tubig at pinuntahan sila. Nakikita po ng Panginoon ang ating ginagawa. Nakikita niya na hihirapan sila. Pinuntahan niya. Hindi niya tinawag, halika rin pumunta ka sa akin. No. Alam niyang hindi na nila kaya. So siya ang pumunta. Now listen, when you're at the lowest point of your life, the Lord comes to you. Ito yung panahon na hindi ka na dapat magtampo. You don't compare. You don't criticize. Lord, this is me. This is who I am. At ang kagandahan sa Panginoon, hindi niya pagagalitan. When you're in the storm, you don't just need advice. Ang kailangan natin mag-intervene. You see? Mag-intervene. That is the gospel. God does not stay distant, telling us what to do. No. That's why the Lord was born in a manger. Hinubad ang pagka-Diyos, namuhay bilang tao para may dugo na bumuhos. He comes to us in our pain, in our fear, in our discouragement, in our storm. You may feel abandoned, but you're not. Okay? Kaya ang tanong ko sa iyo kanina, what do you want? Ang gusto mo ba what God can do to you? Or do you want God? You see? Kanya sabi ng John 14:18, I will not leave thee comfortless, I will come to you. At napatunayan ko to for so many times. So many times, almost every day. Sabi ko, Lord, I need help. Tulungan mo po ako dito. Ano pagka tinitignan ko to, sinasabi niya rito, hindi kita i-abandon, hindi kita iiwanan bilang orphan sa gitna ng storms na meron ka, ako pupunta sa iyo. So, ibig sabihin niya, mga kapatid, ito, in our storms, Jesus comes to us. So, what can we do? What should we do in the middle of our storm? Ano sabi ng verse number 50? At nung makita nila siya, sila'y naguhilimanan, natarantay. At immediately, kinausap niya sila. At sinabi, huwag kayong matakot, laksan niyo loob niyo. Ako ito. When you're going through the storm, God is not distant. God is not uninvolved. He is, I am. He is working in my life, in your life, for our own good. May aalisin ng Diyos. Sabi ko nga doon sa kausap ko nung Monday, siguro ho, inaalis lang ho ng Diyos yung mga tao sa inyo. Kasi pag nalaman na yung nangyari sa kanila at nakadikit pa ho kayo sa kanila, baka madamay kayo. Tama. Ngayon ko lang nakita yan. Yun lang ho siguro yun. Basta, doon lang ho tayo. Okay? Sa panahon ngayon, mga kapatid, ramdam natin ang bagyo. Hindi lang sa buhay, kundi sa kabuhayan. May kakulangan sa resources, mga kapatid. Pakiramdam natin, hindi sapat ang kinikita. Kagabi, kasama ko si Maki. Sinamahan akong maghatid kay Bron. Lagpak na si Punch. Sabi ko, Maki, hindi ka ba makakasakay? Hindi ba po May sinabi siya, na yung kumpanya nila parang hindi naka-fulfill na requirements. Sabi ko sa kanya, hindi lang ikaw. Si Doc Joven din.
Dahil si Doc Joven naman, yung kanang assignment sa oil rig sa Israel. Paano ka pupunta sa Israel? Papayag ka ba, Jenny? Nasasakay siya, pupunta sa oil rig, nasa Israel, doon ang bombahan? You see what I'm saying? Nung tanong ha, walang mali sa kanila. Are you with me? Walang mali. Okay? May kontrata, kompleto. Pero ang tanong, bakit hindi makasakay? Okay? Ang tanong, anong gagawin mo? Kaya sabi ko kay Maki kagabi, habang pauwi na kami, habang nag-iintay ka, gawin mo yung pagpapalain ng Diyos. Do what the waiters are doing. Serve. Wala ka makitang waiter na nag-iintay ng utos, na nagbi-video game, na naglalaro, no. Waiters wait, and while they wait, they serve. So habang nag-iintay ka, maging abala ka, mag-akay ka ng kalaro, magpapansin ka sa Diyos, gawin mo yung tama. You see? Huwag yung, kamote naman, no? No. Kasi may kakulungan na sa resources eh. Okay? Hindi na nga sapat ang kinikita. May takot na nga mawalan ng trabaho. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo na parang hangin na laging sumasalingot sa atin. At sa gitna ng yan, ito lang ang gusto ko maintindihan mo. Sabi ni Kristo sa iyo, huwag kahadlok. Be not afraid. You see? Kanina habang binabantayan ko si Ellen na nagpagupit, nandun doon si Preacher Ned, tsaka si Lisa, tsaka si kami, si Rain. Then may nanonood ko, remember natin, kausap niya isang kliyente nila. Sabi niya, hindi, kasi ganito eh. Kasi ito, okay ba yun? No? So tinanong ko, ano nangyari? Kasi pastor, ka-o-opera lang nila. Thyroid. Ayokong kulayan yung buhok niya. Nalka-o-opera. Sabi ko, bakit daw? Kasi gusto daw niyang gumanda. Sabi ko, yung itsura ng mukha niya na maganda na, gusto pa niyang gumanda? Sabi ko, hindi kasi siguro de-depress. Pero alam mo nga ako, tuwan-tuwa ko sa iyo, ha? Kasi nakita ko, hindi mo habol ang pera. Customer na di ba? Pwede na. Magpapakulay, maglalagay. Kanya lang, pag inilagay yung pangkulay sa buhok, are you with me? Baka magkaroon ng komplikasyon. Following me? Tapos mamaya nakikita mo yung mag-asawa, nag-abala na, bumili ng tubig, bumili ng banana Q, ng maruya, lahat. Tapos, pastor, ito. So, sabi ko naman, natutuwa ako sa iyo. Sabi ko naman sa iyo, ano problema niyo siya? Kasi po nakita niya po ito. Okay. Alam mo, nakakatawa yung ginagawa niyo na kayo, hindi lang niyo gusto hangad na kumita, kundi may malasakit kayo sa customer niyo. And that's the most wonderful thing. Hindi yung kumikita lang. Kasi pasok na yun eh. And sabi ko, yan na napapala kapag ka ino-honor niyo. Kanya pag nandun ako, pag may mga kliyente sila, kakausapin ko yun. Sabihin nila, ay pastor, isama mo na to. Isan ko na. Merong isang tao doon sa tapat nila. Tapat na tapat nila. Naglagay ng, gano'n din. Parlor and everything. Parang doon yata galing ferry yung isang staff natin. Parang doon yata nagpa-treatment yung isang staff natin. Nagpa-treatment, mga 3-4 na oras. Siguro, ilang oras ka tinreat, Rain? Mga 4 na oras, Oo. Siguro ganun din yun, Yung nagpa-treatment ng buhok, kat-kat, kaya may kilala kayo, treatment ng haba-haba ng oras, nakaupo yun doon, tapos anuhin siya, kakausapin. Tapos sabi niya, ay dito po galing si binanggit yung pangalan. Sabi ko, hulaan ko. Merong M? Ay opo. Merong P? Ay opo. Sabi ko ni. Akala ko pa naman nagpa-reband. Treatment pala. Ang nakakatawa doon, you see, sabi ko sa kanila, nakita mo ako, nagsara. 3 months sabi na mag-asawa, pastor, naawa kami. Bakit? Ilang taon sa abroad, nag-ipon ng pera, nagtayo, 3 buwan na ubos ang pera kasi hindi nakabangon. Sabi ko, how much is the rent nila? 17,000. They need to earn around 5,000 a day. Tapos nagbubukas sila ng ganito, wala pa dyan yung mga tauhan nila.
Sabi ko, alam mo kung bakit mali sila? Maglalagay sila ng parlor, tapos sa parlor nila, aayusin ang buhok mo, pero ang nakalagay na may-ari, kalbo. Tanong ko sa iyo, magpapaayos ka ba, Ferry, ng buhok? Na ang pinaka nakalagay doon, kalbo? O kaya sasabi mo, I will train you to become fit. Tapos yung trainer mo sa gym, fat. Sabi ko, isa yun, hindi. Pero kung pinakaano dyan is that they tried to do it in another way. Kanya kayo, natutuwa ako kasi nagkaroon pa kayo sa niya. Mabait nga itong si Herald Pastor eh. Kinausap pa eh. Inano pa, sabi ko, yun lang yun. Ito lang gusto ko sabihin sa inyo. Minsan may tatapat sa'yo. May susulot sa'yo. Kumapit ka lang ng gusto. You don't play their game. You play God's game. Do what is right. Do what God would please. Natawa ako doon sa sagot na sagot sa akin. Sabi ko, kailan lumaki ulo namin? Ito pa rin naman ang sukat ng ulo ko. Then mamayang konti nag-apologize. Sabi niya, Pastor, anniversary pala ng church namin sa May 30. Baka pwedeng makatulong. Sabi ko, tinan mo, hingi ka ng tulong tapos nang-aaway ka. Asar ka rin eh. Nanonood nga ito ngayon dito eh. Hi. Ang tanong, aawayin mo sila? Di. You know what? You do what God would bless. Sa gitna ng storms na meron tayo, anong unang dapat natin gawin? Una, courage. Maging matapang tayo, not because may tropa ka. Not because may sasalo sa iyo. No, not because malakas ka. No, nakita nga natin, di ba? Oh, ang tapang-tapang eh. Tapos eh, nung nagkaroon ng anuhan, nadapa pa. Courage. Because God is with you. Kanya ka matapang kasi kasama mo, Panginoon. Kanya mo kayang harapin ang pagsubok kasi kasama mo, Panginoon. Kanya mo kayang harapin yung medical report kasi kasama mo, Panginoon. Kanya kaya mong tignan yung kakulangan na meron ka kasi kasama mo, Panginoon. Kasi kung di mo siya kasama, Nelia, paano mo palalakihin at mapakikita na si Joshua, si John Paul, at saka si Joy, paano mo papalaki? Napakasimple nyo lang mag-asawa. Right? Masarap na kayo magluto ng hipon na paborito. Pero araw-araw, right? Pero tignan mo ngayon, di ba? Yung mga anak mo, they're making good decisions. Ano sabi ng verse 50? At nung makita nila siya, sila'y nagulhimanan, nataranta. At kinausap niya sila. At sinabi, huwag kayo matakot. Laksan niyo loob niyo. Ako to. Be of good cheer, it is I, be not afraid. There are many things we're concerned about right now. Mataas na nga bilihin, yung mga pangarap na gusto nating maabot, at may mga sitwasyon na gusto nating maayos. Meron ako nabasa kagabi, habang nagbabasa ako ng aklat. Sabi niya, marami na. Meaning, marami na akong nagawa. Niluto niya, marami pa na dapat ako ma-accomplish para sa Panginoon. Madaling ma-discourage at mag-isip, Lord, narinig mo ba ako? Bakit parang walang nangyayari? You see? Have you come to that point? Yun pa rin ang anak ko, yun pa rin ang asawa ko, yun pa rin ang sweldo, yun pa rin ang sitwasyon namin, yun pa rin. Pero ang totoo, God has already gone ahead of us. Gusto ko maintindihan nyo to. Nauuna nang kumilos ang Diyos. Bago pa kasi He's a sovereign God. He knew from the end
at the future. Ano sabi na Isaiah 65 verse 24? At mangyayari. Tingnan mo ha. Bago ka tumawag, sinasagot ko na. Okay? Bago ka pa magsalita, dinidinig ko na. That is the kind of God that we have. Kanya wag mo nang ilagay yung sarili mo, I want God to do this for me. No. Just want God. Sagutin o hindi, okay na yan. Ang sagot ni Jesus ay hindi explanation, presence. You see? Don't argue with fear. Redirect. You see? Redirect. Huwag mong ilatak. Kasi po ito na po. No. Ibigay mo kay Kristo. Kahit kulang ang pera, kahit uncertain ang trabaho, kahit tumataas ang presyo, hindi ka nag-iisa. That's why I told. Pagkatapos namin pumunta doon, may pinuntahan pa kami. Sabi ko sa kanila, kamusta? Ito po, minsan wala kaming benta. Ito yan. Maliit ang benta, malaki ang benta, ibalik mo sa Panginoon yung dapat meron and watch how God will bless. Watch. Pansinin mo yan. Tignan mo. Okay? Kasi bakit? Kasama mo, Panginoon eh. Pag naging faithful ka sa maliit, magiging faithful ka sa malaki. Pag naging faithful ka sa hindi sa iyo, ay magiging faithful ka. Okay? Kasama mo si Kristo sa bangka. Alam ng Diyos ang future natin. Alam niya kung anong kakailanganin natin bago pa dumating ang problema. And He pre-arranged everything. That's why you need to be sensitive. You need to see discernment, Lord. Kakanan ba ako, kakaliwa? Tutuloy ba ako o hihinto? Ako ba'y babalik or what? You see? May solusyon na, Panginoon, bago pa magkaroon ng problema. Kanya hindi ka dapat umalis, hindi ka dapat lumayo, hindi ka dapat magtampo, hindi ka dapat magkumpara, hindi ka dapat mainggit, hindi ka dapat mag-complain. No! Mayroon na siyang solusyon eh. Ang kailangan lang natin, Lord, what are you teaching me? Kanya pwede tayong mamuhay ng may kapayapaan. Bakit? Kasi kasama natin siya. Wala tayong patutunayan. The more na marami kang pinatutunayan, okay, say this, okay? Improving. Come on, improving. Can you put it, improving? Okay? Mamimili ka ha, dalawa lang sa salitang improving, okay? Sa salitang improving, okay, mamili ka. Improving, gagalingan ko, o lagay mo lang yung proving, alisin mo yung I'm. Okay? Pareho lang yan, ha? Improving, hindi, ilagay mo rin yung improving. Pareho. Improving and proving, lagay mo. Okay? Saan ka nakafocus? Improving your life to become a better dependent on God? Or you always proving to others? Nakain din ako niyan. Kaya ko rin yan. Are you with me? Ano inalis mo? Yung I am. Ano sabi ni Kristo? It is I. Be not afraid. Because of the I am, we can improve. Because of the I am, we can be better. Because of the I am, we can face anything. You have nothing to prove. You have nothing to lose. Mas marami kang gustong patunayan. Talo tayo dyan. God is already working behind the scene. Kanya nga dapat ang prayer mo, Lord, salamat na patunayan na kita. Naranasan ko na to, ba't pa ako tatalikod? Ba't pa ako manlulupaypay? Ba't pa ako matataranta? I have seen it all at nakita ko kung gaano ka kabait, kung paano ka kumilos sa buhay ko. And I'm so thankful. We will go through a lot of disappointments, mga kapatid. Mga bagay na hindi mo inaasahan. Di ba? Pero God knows that. Minsan nandalin natin tanggapin, ganito talaga buhay ko. Gito na nanay ko at pagtatay ko eh. Habang buhay na lang, nasa baba kami. Lagi na lang kaming gipit.
The enemy will whisper to you, hindi ka na magbabago. Hindi ka na makakaahon. Okay? God promised that even we go through losses, pain, hardship, hindi doon natatapos ang kwento mo. Because God is a God of restoration. He can restore. Huwag mong tignan yung nawala. You stay in faith, improve more, do what God would bless, kaya niyang ibalik yung nawala. Ano sabi ng Joel 2:25, if you will please? Tingnan mo nga. Joel 2:25. Napakagandang talata na ito, okay? At ibabalik ko sa iyo yung mga panahon na kinain ng locust, yung kinain ng cankerworm, nung caterpillar. Babalik ko sa iyo. Ang tanong paano ibabalik? Ikaw ay nanlupaypay. Ikaw ay tumigil. Iniwan mo yung ministry mo. Di ba? Oh. Gusto kong maintindihan mo, yes, you may have lost something, health, joy, opportunity, even direction. But those loss is not permanent. Season lang yan, panahon lang yan, hindi destination. Don't judge your life too soon. God sees everything you've lost. Alam niya yung nawala sa'yo. Alam niya yung sinulot sa'yo. Alam niya. Hindi niya nakakalimutan. At habang naghihintay tayo ng restoration, hindi tayo dapat tumigil maging faithful. We continue to be transformed. We need to choose Christ-likeness over comfort. We need to stay committed. Hindi tayo dapat lumalayo. We keep serving kahit mahirap. We keep praying kahit parang walang sagot. Just try to imagine, 150 ang bisita natin nung Sunday. Anong gagawin mo dyan? Oh. Sabi ko doon sa isa, nakita ko dyan siya nakaupo. Dilma, sa upuan mo. Diyan siya nakaupo. Habang nagpipreach ako ng Sunday morning, umiiyak siya. At nung pagkatapos ko mag-preach, nakita ko, pumunta siya doon. Sino siya? Ba't ka naiyak? Naalala ko po si Mama. O bakit? Sinasagot-sagot ko po siya eh. O, ano ngayon ang plano mo? Mabait na po ako. Salamat po. Nakita ko po. Sinumbong ko doon sa atin niya. Oy, yung kapatid mo naiyak kanina. Opo, lumapit po sa akin. Sabi ko, I saw her and I talked to her. Ito yung exchange namin. Ito yung mga dapat mo makita. Salamat po. Sabi niya, sana po mabuo yung family namin, Pastor. Na magsisimba kami dito. Okay. We continue winning souls. We continue discipling people, helping others to grow in Christ. We need to give cheerfully kahit may kakulungan. Kasi bakit? God is with you. At pag ang Diyos nasa iyo, siya yung provider. Real faith is not just believing that God will restore. It is remaining faithful while we wait. Kasi sasama, alam niya yung hirap, alam niya yung sakit ng loob, alam niya yung pinagdadaanan mo. The loss is temporary, the struggle is seasonal, the Lord is coming to you. Siya yung lumalapit sa atin. You see? May ginagawa siya ngayon, even if we cannot see it. Anong role natin? To remain faithful. To remain obedient. Kahit nasa gitna ng storm. Hindi lang basta salita. Dapat lifestyle. Madaling sabihin, no, binasa ko to, in-apply ba? May transformation ba? Faithfulness to God means allowing ourselves to be transformed at nagiging tulad tayo ni Kristo. What does it mean? Submissive, mapagkumbaba, maayos. Ano sabi ng Romans 12:2? Huwag tayo makiayon sa libutang ito. Okay? Huwag mong gayahin yung salita nila, kung gaano sila kabastos, kung gaano sila, meron na akong kilala eh. Matagal na panahon nagsabi, ginagawa niyong kulungan ng taguan niyang senador sa
acceptable and perfect will of God. Faithfulness shows in how we live daily. Paano natin papakita? Pag may pananambahan, faithful in church attendance, not forsaking the assembling of ourselves together. Hindi ka pupunta kasi andyan ng tropa. May kasama ka o wala, magsisimba ka kasi bakit? Kasama mo, Panginoon. There will be times na hindi mo nakasama si nanay mo. There will be times na hindi mo nakasama anak mo. There will be times na hindi mo nakasama yung tropa mo. There will be times na hindi mo kasama yung anak mo. There will be times na wala na yung barkada mo. Dapat maging faithful ka pa rin. Ano pa? We need to be faithful in serving the Lord. Bakit? Dahil sinabi na po nun, always abounding in the work of the Lord. Nananagana, hindi nananawa. Nananagana. Oh. We need to be faithful in praying. Bakit? There are a lot of things that only prayers can do. Kanya sabi, pray without ceasing. Patuloy tayong manalangin. Patuloy tayong mag-uga ng luklukan ng Diyos. Kanina, sabi ko lang kanina, sa kausap ko, sabi ko, alam mo, Jen, answered prayer ako sa iyo. Bakit? Kasi ito kinukwento ko sa kanya. Ganun po. Naku, salamat po. Yeah, I'm happy. I was really praying. But you came, and I'm so happy. Are you faithful in soul winning? Di ba sabi ng Panginoon, hindi lang niya sinabing, go ye therefore. We need to teach others also. We need to teach them how to live right. We need to be faithful in cheerful giving. Hindi ka lang dapat nagbibigay kasi napilitan kasi sinabi. No. Dapat cheerful. Why? For God loveth a cheerful giver. Habang nananalitili tayong faithful, tandaan mo, the answer has been dispatched. Magugulat ka na lang, kagaya na nakita mo. Malay ko pa namang darating to. You see, the answer will be dispatched. Parating na yung provision. Parating na yung breakthrough even in the midst of adversity and lack. Huwag nating hahayaan, mga kapatid, na hindi pa natin nakikita ay magpapawala na ang paniniwala sa ginagawa ng Diyos. It's just a matter of time. Ang tanong, willing ka ba mag-intay? Kanya manatili tayong faithful, abiding in God, in His church, and doing what God will bless. Kanya nga naglagay ako ng 6 sa sarili ko na gagawin ko consistently. May nagtanong sa isang asawa niya, di ba dati kasama ka na pastor? Ba't wala kang blessing? Sinagot siya ng asawa niya. Hindi ako naging consistent ba si pastor? Siguro consistent siya. Kasi ito yun. Consistently, read your Bible. Hindi dahil sinabi ni More. No. Read. Pray. Consistently. Church attendance. Soul winning. Cheerful giving. At mag-alaga ng pastor. Yung 6 na yun, doon umikot ang buhay ko. I consistently do what God would bless. Dahil kahit saan ko pagbalik-balik rin, pag tinitignan ko yung salita ng Diyos, isa lang ang nakikita ko. The Lord blesses those things. Bible reading, prayer, church attendance, soul winning, cheerful giving, alagaan yung pastor. And with that, I simplified my life. In short, God is already ahead of you. Your part is to stay faithful. Your part is stay obedient. Your part is to keep growing in Christ because the breakthrough is already on the way. Kanina, anong Monday, nag-uusap kami ni Preacher Fog, sabi ko, Dira Fog, hindi ko alam.
You know what I'm saying? Ang bait niya eh. 7-4. Oh, pangatlo, tinignan din ng NBA. Pag wala si Wemby, walang nanonood. NBA is money. Oh, di pinaglaro, di angalan yung Minnesota. Galit sila. Nanalo. Ito, tanong ko sa iyo. When others look at your track record, can they see faithfulness? Pumalpa ka marahil, nagkamali. Pero before that and prior to that, nakakitaan ka ba ng faithfulness? Imagine na, kitang-kita na siniko talaga. Ay, nakalimutan pa, sines yata yun. Pero ni-roll out ng NBA, pinaglaro siya ulit kanina. Sabi ko, alam mo bakit? Pinakita niya kung sino siya dati. Kanya ito yan. There are some people that will provoke you. Bakit? Kasi scorer ka. Kasi gumagawa ka, nagsiserve ka. Tanong, ba't ka magpapaprovoke? Ba't mo gagawin yung hindi pagpapalain ng Diyos? Ba't aasarin mo sarili mo? Okay? Stay faithful. Stay obedient. Keep growing. Bakit? Breakthrough is already on the way. Parating na. You know why? The same God who feeds the birds and clothes the lilies will take care of you. Kung pinrovide niya nga everything you need for each day in His perfect time, hindi ka kailangan mabuhay sa takot. Hindi ka dapat mamuhay sa worry or panic na because your life is in the hands of a faithful God who has never failed you. Want God, not want what God can do. Maniwala ka o hindi, God can do everything. Matuto lang tayo. Instead of allowing pressure to pull you away from God, let pressure push you closer to Him. Manatiling tapat, maging faithful, mag-akay, surrendered, patuloy niya tayong maging Christ-like. Because real peace is not found in money. Real peace is not found in comfort. Real peace is not found in security. Real peace is knowing that God is with you. God is always with you. Have the courage. Have the courage. Lord, help me to be courageous. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Pagpalain mo kami, pangunahan, basbasan, ingatan. Tulungan mo po na kami po'y maging matapang, hindi dahil kami maangas, kung di alam namin, kasama ka namin. Alam namin, hindi mo kami iiwanan. Alam namin, you have gone ahead of us. Alam namin, may sagot ka na. Presensya mo. Alam namin, may ginagawa ka ngayon kahit di namin nakikita. Kaya tulungan mo po na kami maging faithful at maging obedient sa iyo at maging lifestyle namin ito. Faithful sa pagdalo, faithful sa pagsuserve, faithful sa panalangin, faithful sa pag-aakay at pagdidisciple, faithful sa pagiging cheerful giver. Tulungan mo po kami. Huwag mong hayaan na kami mataranta. You are already ahead of us. Help us to stay faithful. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and pray and say, Lord, help me to stay faithful. Dito po sa altar.
I want you to go to your family and pray.